3 dito sa TV5. Nandito ngayon sa ating studio si Nenet Ramos. Ang reklamo niya po ay kamag-anak ng kanyang kasera na pilit siyang pinalaya sa kanyang inuupahang bahay. Si Nenet ay wala namang daw utang sa upa pero sa pagpipilit ng kanyang kasera at pinsan ito na si Ana Marie Tahuve ay ginulpi siya nito kahit buhat-buhat niya ang kanyang 2 taong gulang na anak. Ngayon po ay gusto niya sanang masampa ng kaso pero bina-blackmail siya ng mga taga-barangay. Magandang hapon, Nenet. Magandang hapon po, sir. Ayan, Tulmon. Ano ba yung bina-blackmail sa'yo ng barangay? Kasi po ganito po, sir. Nung araw na po yun, nung araw nung 27, March 27, nang hearing po namin ng kasera ko. Pag-uwi po, nauna po siyang umuwi. Pag-uwi po, inabangan nila ako doon na magkamag-anak sa pag-uwi sa bahay. Ngayon, itong Ana Marie po, wala po ako, sir, atraso sa kanya. Pinsan po siya ng kasera ko. Nung nakatalikod po ako, hinila niya pong buhok ko. Pagharap ko po, sinuntok niya na po ako dito sa mata po, sir. Kawa-kawa ko po yung anak ko. black eye mo? Opo, sir. Okay. Ang hawak ko po yung anak ko. Bakit ka binugbog? Hindi ko po alam, sir, kasi nagagalit po sila sa desisyon po ng Lopon na mag-hearing po ulit kami ng 11. Nasabi ng Lopon, di nila pwede ako persahing bumaba at galawin kami. Nagbabayad ka, ha? Opo, sir. Opo, sir. Mayroon ka mga resibo? Opo, sir. Tapos po, sir, yung pagpunta ko po sa barangay, ito po yung si Escano po, sir, yung police barangay. Hindi niya po ako pinansin, sir. Ginawa niya po akong bola-bola, sir. Ginawa niya po akong tanga. Pinaakyat niya po ako ng ilang ulit. Karga ko pang anak ko sa 3rd floor po, sir. Paano ginagawa bola-bola? Paano bola-bola? Kasi ang gusto niya po mangyari, hindi po ako mag-complain laban po, sir, sa nanggulpi po sa akin. Pinakit baba ka? Opo. Ano yan, parang parusa? Opo, nung pagod na ako, umiiyak po ako. Sabi ko, aksyonan nyo naman ang nangyari sa akin. Paano kung patay na ako? Parang hazing, ha? Parang hazing nga talaga. May pinakit baba. Sinabihan. Ha? Opo, sir. Kausapin natin si Barangay Captain Carlito Bernardino ng Barangay Bagbag, Novaliches. Kapitan, bakit po imbis na tulungan niyo yung tao, ang babaeng ginulpi nga na pipalayas pa, gusto pa nilang papirmahin at nababawi niya lang ang kanyang gamit kung siya ay di magdidemanda? Ay, yun nga, ngayon ko lang din nalaman na ito, pagkakaalam ko dahil doon sa blatter book na ginawa ng desk officer, na hindi ito yung pangyayari, yun nga, sabi nga, may nasaktan siya, at naghihiring na sila sa Lupon. Pero tungkol doon sa sinasabi niya, yung Escano at saka hindi ko alam na may ganong insidente. Sana kung nailapit niya sa akin, nagkaroon kami ng aksyon. Hindi ko alam yun na merong siyang nilapitan doon, pero hindi siya lumapit sa akin. Pero Kapitan, dapat sa lahat ng mga nangyayari sa barangay, alam mo? Hindi, alam nyo, kasama, kasi dito sa malaki rin naman ng population natin, may mga kanya-kanyang departamento dito sa barangay, at may Lupon. Yan naman ay sinasangguni sa akin kung talaga mayroong mga nangyayaring ibang insidente. Pero hindi lahat ng, lalo na pagkaganyan sa labas minsan nangyayari, hindi naman nila nasasabi sa akin. O kaya yung mga tao ko kagaya na sinasabi niya, hindi sasabihin sa akin yan. Kaya dapat yung mismo may problemang ganyan, ipaalam sa akin para ma-action mo ko naman yan kung may mga tauhan ako na dapat sa akin. Sino yung barangay police na nagpa-akit baba sa'yo? Sa barangay Si ito? Escano po, sir. Sa barangay ito? Opo, sir. Oh, Chairman! Hello, Okay. Chairman. Ito ang nangyari sa loob ng barangay ninyo. Parang hinasing siya, Opo, sir. pakit baba doon sa Kasi second po floor yung ninyo. Lupon, nasa 3rd floor po yun. Kaya siguro yun ang inaano nung tao. Pero sana nga nung si Mrs. lumapit sana sa akin para mapaalam naman yung ganyang insidente. Pero Chairman, ganito sana. Alam ko naman gusto mong tumulong. Ang problema, Chairman, ito yung mga tao mo parang medyo hindi ata sinasabi sa'yo, may ginagawa na parang ikay nilalagyan ng dumi sa iyong bunbunan.
Yun nga, kaya nga gusto ko malaman yun. At nagpapasalamat ako, buti nga, kaya nasabi niya, dahil tayo naman, lagi tayo nagkakaroon ng... Ayun, okay. Dyan sa inyo, nagkakaroon ng complaint at nagkakaroon naman tayo ng resulta, maganda naman. Kaya, yun nga ang gusto ko sanang solusyonan kagad, yung mga ganyan tao na nandito sa aming barangay, kaya makabigyan natin ng karapatang parusa. Kasi nga, maganda ang gusto natin gawin, kung may mga tao tayong ganito ang ginagawa. At maaari, may mga ano dyan doon sa nakalaban Sir, niya, no? may tatanong lang ako sa iyo. Palagay mo kaya tama yung ginawa ng mga tao mo or medyo... Mali yun. Kung talagang pinagpasa-pasa yan, biktima na nga, bibiktimahin pa natin. Pwede ho ba samahan ho namin sa T3 to para ito'y makita kung paano nyo aksyonan sa gayon ay patas o Okay, wala akong problema po. Wala namang problema po Yung yan. dapat, una-una, dapat yung si Iskano ay patalsikin na niya. Si Iskano, paano to? Wala, hindi naman elected official yan, di ba? Oo, pwede ho bang ibangko nyo na muna? Appointed lang naman yan. In-appoint mo lang pala si Iskano, Chairman. Pwede bang ibangko muna natin yan? Okay, sipain mo muna. Ha? Sipain lang. Sipain. Okay. At para aksyonan ang reklamo natin, kausapin natin si Colonel Emma Libunao, Happening Women's and Children's Protection Desk sa Campo Crame. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Narinig niyo ho ba yung complaint ho ng isang ito'y ginang dito na ginulpi ho, pero medyo dito naman sa parting to, nagbarangay, yung panggulpi ho sa kanyang nirereklamo, anong matutulong ninyo sa inyong tanggapan? Yung pong sa kanya, parang, kanina po, parang ang sabi po sa akin ay meron po yata siya kasamang anak. Yes, Opo, nung siya ay binugbog, merong 2-year-old na bata. Doon po natin po pwedeng aksyonan yun. Kasi po, yung ginawa po sa kanya, falls under, ano pa din po yung sa katarungan pambarangay. Doon po kay Mrs. Okay. Pero kung pong nadamay po yung bata, ito po yung concern na namin. Child endangerment. Opo. Correct. Ayan, Nang okay. dahil po meron siyang anak na gifted that time, ay hindi na po isinaalang-alang yung welfare po ng bata. Okay. Opo. At saka magiging psychologically makaka-apekto ito sa bata. Sa bata. Opo. Biro mo yung Kasi- nanay mo, ginugulpi sa harap mo. Opo. Tsaka, kahit naman po yung kaso niya, yung kaso po niya na panggugulpi po sa kanya dahil po ang mga opisyal po ng barangay ang involved, pwede lang po din namin hawakan yun. Opo. Okay. So, ito hong sa parting interesado ho ako ro na karga-karga niya ang bata ho, anak niya, pagkatapos ginulpi siya. Yun ho, kapag nahulog yung bata, talagang endangerment of a child ho yun, na hindi ho pa ganun. Opo. At pagka po na-interview namin siya kung ano pa talaga yung mga nangyari habang hawak niya yung anak niya. Kasi the fact po na meron siyang hawak na bata, dapat nag-ingat po itong mga nasa barangay kung paano siya tatratuhin. Kasi baka po madama yung bata. Ayun, okay. Opo. So, ma'am, ang magagawa ho namin dito pasasamahan ho namin itong nagko-complain sa inyo para matulungan nyo ho doon sa kaso hong endangerment ng bata, child abuse, pwede rin ho yun siguro, bahala na ho kayo. At iba naman ho sa barangay, 2 ways ang approach ho namin doon sa tingin mo to. Opo. Yung pong ang hahawakan po namin yung pagtrato doon sa kanya at doon sa kanyang anak. Okay. Doon sa kanyang, doon sa anak. Sa anak. Opo. Okay na ba sa iyo, Mrs.? Okay na sa iyo to. Dalawang pupuntahan natin. May black eye pa eh. May black eye pa. May black eye, Ito hong pambablack eye sa kanya ng kapwa niyang, ano hong magagawa niyo? Pambarangay na ho to? Pambarangay po. I Opo. see, Yung away okay. po noong doon sa kanyang kasera, doon po sa kasera at saka po sa kanyang pambarangay po. Okay, ma'am, sa uulitin, kami nagpapasalamat sa inyo. Lalapit ho kami, kasama ho itong complainant na to. Kasama rin ho ng mga staff ng T3 sa parte ho dong endangerment ng bata. Lalagay sa panganib Opo. na habang ginugulpi ho yung nanay, bitbit niya yung anak niya. Opo, at sana po ma-identify kung sino po yung mga tao na involved. Alright, ma'am. Doon yung mga opisyalis po nasa barangay. May sasabihin ka ba, Mrs. Sa pulis? Sa pulis. Ayan, kay Colonel. Kasi po ma'am, yung anak ko po umiyak kasi natamaan yun sa bandang likod ng Opo, suntok yung niya. ilalagay po natin lahat. Opo, ma'am. Opo, ilalagay natin lahat yan. Hinahablok niya na Hindi siya namin kasi i-statement. talagang Opo. Ay, naku. lalapain niya kaming laking babae. Kung lalaki Opo, lang tama po yan. binalibali na ang At daliri niya. isasama po natin lahat yan pareho. sa reklamo.
Biro mo tinamaan pala yung bata eh. Tinamaan yung bata. Abay, teka muna. Ay, naku. Okay. Lalaki ba ng gulpi sa'yo? Babae po, babae. sir. So, babae. ma'am, Babae sa babae. Akala ko lalaki. maraming salamat po, ma'am. You are welcome po. Anytime Alright. po. Okay? Okay po, bye-bye po. Pag-uusapan na natin itong nasa blind item nyo ngayong hapon. Ibubuko na ba natin ito? gusto mo bang ma-libel tayo? Loko-loko ka? Ito ang inintindi nyo. Ang piskal na sugarol ay Sino yun? Si. Ayoko! Ayan. At ang mambabatas na lasenggo ay si... Wala rin. Magbitin tayo rito. Si Guwapo na hinahabol ng maraming chicks. Pero yung pangalan niya hinahabol din ng mga... Daga. Wala. Okay. Anyway, Tool, kung kayo ho'y nagtataka kung bakit wala ho rito si Tool Rafi, si Tool Rafi ho'y nasa bakasyon, nanonood ho ngayon sa atin yung sigurado sa California. Nagpapakasasa. At si Erwin naman, may importanteng lakad, hahabol ho mamaya ng konti, kung makakahabol. At si pinakabunso ho namin sa Tulfo Brothers, si Mon, kaya nandito ho. Hindi ko makalimutan yung hinabol ka ng itak ng tatay ng girlfriend mo. Ganito. Hinabol siya ng itak dahil naghahalikan sila ng girlfriend. Ano, sino ba itong gwapo na itong sinasabi na baga? Hindi. Pag-usapan natin ikaw. Namumutla ito, hinahabol. Haba-haba pa itong panahon na to. Bakit ba? Wala ba segment dito? Ha? Kasi nahuli siyang nakikipaghalikan doon sa babae. Bakla kasi yan ah. High school sila. Pero, Tul, maraming natutuwa na ikay nandito ngayon. At inaasahan nila, ito ba'y magiging tanong namin, regular ka ba makikita rito sa T3? Sigurado ko, ipuputaktihin tayo ng tanong dito sa T3 na kung ito ba'y regular at ikay kabilang na rin bilang isang kapatid. At baka pwede mo kaming pasadahan ng mga bagay na dapat malaman ni Juan de la Cruz. Sana nga. At isa ka na ngayon dito sa T3 at may ibang programa ka ba? Nagpapasalamat ako sa pagkakataon. Magkakaroon ako ng programa, mga kaibigan. Ang parang on target ang pamagat. At Walang pangalan. magiging bisita ako dito ata. Yan, Para bubukuhin ko kayo lahat. Pwede naman ako. Kasi Ay, ako lagi nag- akong present. ako nag- Hindi ako mag-a-absent. Ang mag-a-absent, dehado. Maluluto. Siyempre, ako na tagapag-alaga sa kanila noon. Nung araw, si Rafi at saka si Erwin, ang kukulit niyan eh. Anong ginagawa mo? Wala. Tipid mo na. Tipid. Nandito na lang. Tipid mo na. Baka nandun sa Amerika, nakagano na si Tul Rafi. Kasalanan ko, nagbakasyon ako. Kasalanan niya, bakit nagpapakasasa siya? Ayan. Yan po ang 30 minutong aksyon ora mismo. Magandang hapon po. Ako po si Mang Tulfo. Salamat sa inyong pagtitiwala. Ben Tulfo, ito po ang pader ng Serbisyo Publiko T3. Ang bumangga. Sabay tayo. Giba! Lagot ang mga nang-aabuso. Asunto kung asunto, walang